Binasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ICC ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na partial excusal o yung pagtanggal po sa dalawang hukom sa kanyang kaso. Mahigit 100 namang karagdagang ebidensya ang isinumite ang prosekusyon para sa kasong crimes against humanity ni Duterte. Narito ang unang balita ng kasama nating si Maris Uman. To confirm your identity. Aabot sa 139 ang karagdagang ebidensyang isinumite nito lang May 5 ng prosekusyon sa Pre-Trial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap niyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa 4 na bahagi. Kabilang ang contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor, at murder under barangay clearance operations during his term as president. Nauna na sinabi ni Prosecutor Khan na inihahanda na nila ang kanilang 2 testigo, 16 na oras na audio-video files at aabot sa 9,000 pahina ng dokumento para sa confirmation of charges na nakatakda sa Setyembre 23. Ibinasura naman ng ICC Pre-Trial Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa bahagyang pagliban o partial excusal ng 2 hukom sa pagdinig ng usapin kaugnay sa jurisdiksyon ng hukuman na inihain nila nitong 1 ng Mayo. Hindi kinatigan ng paliwanag ng depensa na dapat lang silang lumiban sa pagdesisyon dahil sa pinaghihinalaang paghiling na maaaring nagmula sa mga nauna nilang desisyon sa halos kaparehong issue kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Pero sa desisyong may petsang May 6, binigyan diin ng Chamber na isang hukom lang ang maaaring humiling na lumiban sa pagdedesisyon at hindi ibang tao. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.